in Tondo is every Thursday. Okay? Pero as of now, we are in the quarantine stage. Naka-lockdown tayo and we can still not go out. Hindi pa tayo pwede lumabas. So, we will be doing this PKS muna online. Okay? So, right now, today, we're going to discuss about the Decatondo project. Okay? So, yung project natin sa Manila ang itatakal natin. I assume marami po tayong first time mag-a-attend. Okay? Sa team ni Sir Isaiah. Okay, and then meron naman tayong mga ilang attendees dito sa room na naka-attend na before. Okay, so okay lang po yan. Okay lang yan paulit-ulitin. Okay, so alright, let's start. Ayan, so okay, so sa mga bago po natin, no? So for the meantime po, minute ko po kayo para po hindi po ma-interrupt yung discussion natin kasi minsan po meron pong background na yung baka may bata po or something, medyo maingay po. So, for the meantime, nakamute lang po muna kayo. Pero right after po ng presentation natin, or if you have questions, you can type your questions. Meron naman po chat box kung Zoom. And then, I am going to answer it afterwards. Okay? So, for sure po, alam nyo po, and aware po kayo na nasa Sure Homes Realty Inc. po kayo. Tama? So, gusto ko pa ipakilala kung sino po si Sure Homes. So, si Sure Homes Realty Inc. is a brokerage company. Okay, so, brokerage company siya. Okay, kumbaga tayo yung middle person. Diba? Our developer, si 8990, okay, under the brand name ni Deca Projects or ni Deca Homes. Okay, so like yung Deca Tondo, or Deca Tondo Manila, Deca Ortigas, diba? Meron tayo sa Cavite, okay? Tapos tayo yung nasa gitna. So, ibig sabihin tayo yung broker. Tayo yung bridge from our developer going to our client. Okay? So, si Sure Homes, nag-start siya noong 2016. Okay? So, kumbaga, baby pa lang siya. Okay? Sa industry ng real estate is mag 4 years pa lang siya. It started with this guy. Yan, si Mr. Sherwin Peter Sevilla. Okay, so si Sir Sherwin, siya po yung CEO. Siya yung may-ari ng Sure Homes Realty Inc. Okay, Tubong Leyte po siya. So, as you can see, itong picture na to, okay, this is a Christmas event 2018, way back 2018. So, mapapansin nyo po, marami sila, diba? So, those people, those men and women, okay, are some of the top sellers, okay, top agents, sales managers, and sales directors with Sure Homes. Actually, si Sure Homes po, nag-start lang siya with Boss Che, or the founder, and one secretary. So, nakakatuwa po, up to now, if I'm not mistaken, estimated 700 or 600 to 700 na tayo sa Sure Homes Realty Inc. Ibig sabihin po, dumadami tayo because marami at lumalaki rin yung family dahil marami tayong natutulungan. Marami nag-ahente, marami nagkaroon ng sariling bahay, ng sariling kotse because of selling condominiums, okay? So, si Sure Homes Realty Inc., okay, meron tayong 5 pillars. So, ano ba yung 5 pillars ni Sure Homes Realty? Okay? Quality home. So, ibig sabihin, maganda ang pagkakagawa, worth it sa pera. Okay? Affordability and value for money. Marami po kasi talagang condo ang naglalabasan ngayon. Okay? Depende yan kung saan lokasyon. Depende ang presyo kung saan siya nakatayo or saan yung mismong site ng project nila. Okay? So, when it comes to convenience and accessibility, magiging convenient ba sa titira yan? Kailangan may malapit na simbahan, may malapit na ospital, may malapit na palengke, grocery, diba? School, simbahan, diba? Yun yung ibig sabihin ng convenience and accessibility. Kung lalabas ba sila, may pupuntahan sila, meron bang sakayan ng jeep? Or meron bang pwede bang magtawag ng Grab? Yung ganun ba? Okay, yung ibig kong sabihin, accessible ba sa lahat ng bagay? Okay, the number 4 pillar is safety and security. Okay, so ibig sabihin, when it comes to security ng mga titira, okay, meron ba yung security guards dyan? May CCTV cameras ba dyan? Safe ba ang mga titira dyan? Or kukuha ng investment dyan or property?
Okay? So, yun yung ibig sabihin nun. Then, the fifth one is wise investment. What if, halimbawa, ano yung makukuha or ano yung magiging advantage and benefit ng client natin kapag sa atin sila kumuha ng property. Pag kay Sure Homes siya kumuha ng property and not with other brokerage company or not other developer. Okay, so yan po yung mga bagay and 5 things and 5 items na laging tinitake note and tino-consider ni Sure Homes when it comes to selling condominiums. Okay? So ito naman, I wanna share you the vision of the company. So ano ba yung vision ng company? To be the real estate company of choice, providing quality and decent shelter to the Filipino families. Lagi ko po ina-explain ano ba yung ibig sabihin niyan, pasimplehan lang natin. Pag sinabi ngayon na sabon, pampaligo, ang minsan naiisip talaga, ang unang pumapasok sa isip ng tao is Safeguard, Dove, diba? Pag shampoo, o Rejoice, may Rejoice pa ba? Meron pa, Palmolive, Pantene, okay, Head and Shoulder. Pag sinabing fast food, Jollibee, McDonald's, ano pa, KFC. Okay, so ibig sabihin branding. So ngayon, kapag ang halimbawa, meron kang kaibigan, uy, baka meron kang kakilala gusto kong kumuha ng condo or meron akong kaibigan na gustong mag-invest sa real estate. Sige, punta ka kay Sure Homes. Or magtanong ka sa kaibigan ko taga Sure Homes. So, ibig sabihin, ganun yung gustong mangyari na company natin. Okay? Pag sinabing real estate, kailangan kakabit na yung pangalan natin. Okay? Sa industriya ng real estate. Now, so definitely, what are we selling? We are selling affordable and durable home. So, ibig sabihin, ito po yung sinasabi ko kanina. Marami pong naglalabasan ng condominiums. Depende na lang kung saang lugar yan. Okay? Pero, hindi lahat affordable. Ibig sabihin, hindi lahat abot kaya. Or hindi lahat kaya ng masa magkaroon ng condominium. Okay? Nakakatuwa yung project natin. 'Di ba? Like na lang dito sa may Tondo. 'Di ba? Sa studio type, 2 million may studio type unit ka na. Sa'yo na yun. 'Di ba? Kapag ka naman 2 bedroom, 2.5, 'di ba? Meron ka na. So later on, i-discuss natin 'yan. Yung mga different types at iba't ibang klase ng unit natin sa Tondo. Okay? Alright. Mag-accept lang po ako na mag-accept ha. Kung meron pang mag-join, okay lang. Right? So, ito po, yung developer natin is si 8990. Okay? Meron po tayong mga kliyente talaga na talagang mabusisi sila. Inaalam po nila or inaalam ng mga kakausap natin, sino ba yung developer nyo? Okay? So, ang developer natin si 8990. So, si 8990 is a multi-awarded housing development na nag-start noong early 2000. Okay? So, noong early 2000, dun po na-build and na-establish si 8990. Okay? Ayan. As you can see, yung developer natin is not only focusing within the metro or sa city. Okay? One of the first project nila is yung Deca Tower dito sa may Shaw Boulevard. This is right across Greenfield District. Okay? So, we also have Deca Homes in Cavite. We have Deca Homes in Marilao. Okay? And we are also engaged with hotels and resorts. Yung Azalea, this one is in Baguio. Okay? So, si 8990 ang developer niyan. Same with ito naman, yung Deca Homes Resorts and Residences. Para siyang Nuvali. So, meron siyang activity, yung pwede ka mag-wakeboarding. This one is in Subic naman. Okay? So, yan. Kumbaga, meron ng Deca Nation. Okay? Luzon, Visayas, Mindanao. Within the Philippines na yung mga project na 8990. Okay? This, guys naman, we must consider the board and directors. Okay? Dapat alam po natin yan. Okay? Sabi ko nga po, merong magkakaroon tayo ng kliyente na possible mga investor or mga negosyante. So, they will look for the people or the man behind the company. Okay, so ito po si Sir Mariano Martinez, which is chairman of the board. As you can see, si Sir Willie Baldo Uy. Okay, siya yung president and CEO. And then the chairman naman and director si Sir Luis Yu. It's basic, at least ma-identify lang natin sila. Okay, na sila yung founders
directors ng developer natin. It's okay na. Okay? So, syempre, yung company natin, NC8990, has already gained different awards and achievements. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya basta-bastang developer. Tulad na lang nito, as you can see, 2007, it has been awarded as Best Urban Condo Development. Yung Deca Tower na sinasabi ko sa May Show, it is one of the first projects, sabi ko kanina. And then, noong 2015 naman, okay, the 8990, okay, yung company ng developer natin has been awarded at Best Developer in Low-Cost Housing. Ibig sabihin, mura. Okay? Ibig sabihin, mababa yung presyo ng mga project. Okay? Ayan. So, marami na rin tayong achievements and awards. Right? So, before, nung bago ako sa Sure Homes Realty, tinanong sa akin to ni Boss Che, Jen, anong ibig sabihin ng Deca? Ang pumasok sa isip ko is decagon. Okay, decagon is a polygon with 10 sides. Yun yung pumasok sa isip ko. Okay, so sabi niya, pwede. Kaya pala, same. Parang ganun din. Ang ibig sabihin pa lang ng deca is quality or dekalidad. Diba, pag halimbawa magre-rate ka, rate mo yung isang bagay or rate mo yung pagkain mo, 1 to 10, the highest is 10. So parang sabi ko, pwede rin. Kasi deca is number 10. So ibig sabihin, high-rated yung mga project natin. High-rated yung mga Deca Homes project. Okay? So, yan. Tandaan nyo. Ano lang yan? Parang idea. Okay? As you can see, this one, probably most of you are familiar with the precast or yung buhos na tinatawag. Okay? Yung company natin, si Sure Homes, and the project we are selling are using this Japan technology. So, itong precast technology, ito yung parang building blocks, okay? Yung parang semento na binubuo to form a tower, a building, okay? So, ito, ang kinaibahan lang natin, most of the developers are using this technology already. Ang kinaibahan lang natin, sila, yung paggawa nila ng building blocks is nasa ibang lugar and it will be transferred kung saan yung site ng project nila. Ang kinaganda nito sa atin, we already have this, yung mismong aparato na yan, nasa site na natin. For example, if you are going to visit yung project natin sa Deca Ortigas, sa may Ortigas Extension, ito po, nandun na mismo. So, ibig sabihin, hindi na nag-take time to travel pa yung building blocks or yung buhos na gagamitin to build up a tower or building. Ang nangyayari, ang advantage na mas mabilis. Okay, so, tulad doon sa Ortigas, halos 4 na tower na yung nakatayo or ginagawa. First 2 towers are almost done. Okay, same with the Tondo. Alam ko ganito rin. Okay, so yan yung advantage. Merong kliyente magtatanong, sino yung contractor nyo? Di ba ang developer natin is 8990 under the brand name ni Deca. Ang contractor naman po natin is si Megawide. Sino ba si Megawide? Okay, si Megawide lang naman is one of the contractor na in charge with NAIA rehabilitation ng 2018. Okay, same with Cebu Airport Terminal. Siya rin yung developer dyan. So, ibig sabihin, hindi tayo basta-basta kumukuha ng contractor na alam natin hindi naman okay yung background. Some of the projects din ni SMDC, some of the projects hindi lahat, siya ang may hawak. Same with Amaya. Okay, so kumbaga, yung projects natin, okay, yung Deca projects ay maila-line up. Okay, maila-line up sa talagang mga high quality na real estate projects. Okay? Ayan. So, si Urban Deca Homes Manila is the first large-scale development in Tondo area. Tingnan nyo po, mapapansin nyo, way back nung nag-aaral pa ako nung college, pag sinabi kasing Tondo, yung parang nakakatakot, huwag ka dyan, delikado dyan, kumbaga maraming tawag dito, maraming squatters, diba? Pero, ang nakakaganda naman kasi at ang nakakatuwa kasi, nagkakaroon ng development talaga dito sa Pilipinas. Who would have thought na magkakaroon ng condominium, okay, or magkakaroon ng condo or real estate environment, okay, dito sa Tondo. Tingnan nyo po, 'di ba? So actually, ang vision daw ni Manila by year 2020, which is happening right now, is maging progressive and livable yung area nila. Which is ganun ang nangyayari. Tingnan nyo po ito. Yan.
So, itong area na yan, okay, dyan nagkaroon ng SM San Lazaro. 'Di ba? So, ibig sabihin, may improvement. Okay? May progress. Okay? Dun sa site natin sa Tondo, nakakatuwa kasi, parang, syempre, government property yung area eh. 'Di ba? Kumbaga, merong pa rin, syempre, yung mga dating nakatira doon. But, sa tingin ko, pero hindi ko inuunahan na kapag talaga hindi ka legit na you are supposedly na nandoon, or sabi natin yung depressed area doon, mawawala at mawawala yun. So, number 5 pillars ng Sure Homes company kanina, tinakal natin, wise investment. Ngayon, mura pa yan. Pero, isipin mo, kung kukuha ka ng property sa May Tondo, 3 years from now, 5 years from now, magkano na yung value ng kinuha mo? Diba? So, kailangan parang ina-anticipate natin yung progress, or kung investor ang kliyente mo, ina-anticipate niya na yung magiging value ng property niya after ilang years. Okay? So, yung Deca Tondo, Manila, okay? Malapit siya dito sa may Pure Gold Retail, sa may Tayuman. This is 5 to 10 minutes lang. Ang ano niya, ang layo niya, 5 to 10 minutes. Alam ko, pwede halakarin to from there. Sa SM San Lazaro, 15 to 20 minutes ride. Okay? And then from Tutuban, yung Divisoria, 1 jeep lang. Okay? So, if you're coming from, if you'll be taking yung LRT station, okay? LRT station, 10 to 15 minutes. Nandun ka na. Okay? Ayan. Okay. So, ito yung makikita nyo, yan yung mga towers natin sa Tondo. Okay? So, this is the tower 1, or building rather. They're using building kasi instead of tower. Building 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, itong gitna na to, ayan, nakikita nyo yung arrow. Diyan dumadaan yung mga jeep biyaheng Divisoria. Okay? So, this is the building 9, 10, 11, 12, 13. Okay? So, ngayon, merong nagtatanong, saan dyan yung east part, or saan dyan yung sinisikatan ng araw? Kasi merong mga kliyente na maano sila sa pusoy. From building 1, ito, 1, 2, 9, 12, and 13. Yan yung sinisikatan ng araw. Itong part na yan, from here hanggang dito. Okay? So, dito, itong building 1 and 2, yan na yung may view ng Manila Bay. Okay? So, syempre, makikita mo yung Manila Bay dyan pag nasa high zone ka na. Later on, discuss natin kung ano yung high zone. Okay? So, kung ang kliyente nyo ay naghahanap ng sa Sunrise Park, okay, yan ang isasuggest po natin. Okay? Yung buildings na yan. Okay, the project in Deca Tondo is all 8.4 hectares. So, malaki siya. Okay? We have 13 buildings, and to be exact, we have 13,212 units. Diyan. Okay? Earlier, sabi ko po, meron tayong high zone. Ang isasuggest natin kung gusto nila ng view from Manila Bay. Meron po kasing ibang developer na ang mga projects nila, okay, ang presyo ng unit nila nagdedepende if you are facing north, east, okay, west, or south. Sa atin po, nagbabago yun, and it varies depending on the zone area. So, ano ba yung low zone area? So, yung low zone area natin is, okay, wait lang, accept ko to, is yung covering from 2nd to 5th floor. Okay? Pag sinabing mid-zone, yung gitna, 6th to 9th floor. Okay? Pag naman high zone, or yung talagang kita mo yung view on top, we have the 10th to 14th floor. So, as you can see, wala po tayong 13. Mostly, wala naman yan sa building. So, all in all, we have 12 floors in one building. Okay? Kasi nag-start yung first natin ng second. Okay? So, yan. So, this is the floor plan ng isang buong floor. Okay? This is the inner units, or yung tinatawag na courtyard units. Etong white na yan, okay, makikita nyo yung inaanahan ko ng arrow, yan po yung hallway. Okay? So, these are the outer units. Yan.
So, this one, okay, ito, tsaka iyan are the 4 operational elevators. We have 4 elevators sa isang building. Okay? Ayan. Right. Okay. Ito, meron tayong 2-bedroom sa Tondo, Manila, which is 32.17 square meters. Okay? Nasa corner po yan. So, in every floor, okay, 8. 8 2-bedroom na 32.17 square meters. Okay? We also have this one. Ayan. Ito naman yung 2-bedroom natin na 30.60 square meters. So, sa outer siya. Wala siya sa corner. Okay? Pero, okay, this one, ayan, 1, 2, so 16. Okay, 16 units na 30.60 in every floor. Alright? This one naman, or the 1-bedroom. So, ito, katabi siya ng elevator. Yung 1-bedroom natin is katabi ng elevator or yung 4 operational elevators natin. And this one is 27.42 square meters. Okay? Ito naman, yung nakikita nyong opposites, okay, from east and sa kanan at kaliwa side nyo, these are the studio type. So, yung studio type natin is 22.95 square meters. Okay, so basically, we have 4 na klase. Meron tayong 2 klase na 2-bedroom, 1-bedroom, and the studio type unit. Alright? So, ito yung reservation natin. Okay, reservation natin for studio type is 10,000. For the 1-bedroom is 12, and for the 2-bedroom is 15. But, ngayon, during quarantine, meron tayong quarantine promo. Okay? Ang promo natin is 10,000 reservation in all. If I'm not mistaken, wait lang po. If I'm not mistaken, 10,000 reservation fee. Okay? And then, your down payment na 10% will be payable in 8 months. Pero, kailan mag-start yung equity period niya or yung down payment niya? Mag-start po yun right after 60 days kung kailan siya nag-reserve. So, halimbawa, nag-reserve siya ngayon. Today is May 2, May, June, July. So, sa July 2, yung start ng maghuhulog siya ng down payment. Okay? Ayan. So, basically, ang ano po natin ngayon, available natin is the studio type and the 2-bedroom. A1 or yung 32.17 square meters. Mabilis po kasi talaga maubos yung mga projects ni DECA. Kaya, as much as possible, we must push our clients if they're willing naman to get the property or the unit. Kuhain na nila, wag na sila magdalawang isip. Kasi, for example, yung sa Ortigas, nung March, ang price niya has already increased by 6% noong April. So, ibig sabihin, sana kumita na yung unit nila kung kumuha sila, diba? Okay? So, here naman, okay, yung nakikita nyo po is the dressed up unit. Ibig sabihin, yan na yung naayusan. Okay? Pag turnover natin yung unit, okay, kay client, alright, fully fitted na siya. Ibig sabihin, meron na siyang ceiling, 8 feet po yung standard ceiling. Okay? Painted walls na yan, with sink and base cabinet na yan, toilet accessories, water and electricity cable ready na yan. Okay? Meron na yung smoke detectors and sprinklers. Okay? Ibig sabihin, kulang na lang dan is tao and then yung gamit niya. This one po, yung makikita niyong picture, yan yung naayusan na. Perspective ko, ano yung possible na mangyari o maging itsura once naayusan nila yung unit nila. Okay? So, yan po, ang 2-bedroom na 30.60, nagre-range siya ng 20,000 monthly amortization po. This one is for 25 years. Okay? Ang price is 2.3 million. Alright? This one is the studio type. Ayan. Siya naman 15,000 monthly, 1.7 ang contract price. Same inclusions. Okay, may paint na siya, naka-tiled na yan. Okay, may kitchen base cabinet. Alright, same with the smoke detectors and water sprinkler. Okay,
Alright. We're going now naman sa amenities, okay? By the way po, sir and ma'am, magka-cut po to ng 10 minutes kasi um, may 40-minute na limit lang si Zoom. So, right after this, kung mawala ito, okay, tatawagan, mag-ano po ako ulit, mag-join po kayo ulit. I'll be sending again the link, ha? So, now, this is the amenities. We have the clubhouse and multipurpose function room or function hall. Okay, this one is pwedeng rentahan ni unit owner. Okay, ano bang pwedeng gawin dyan? Occasions, birthdays, anniversaries, binyag, pwede. Basta unit owner ka, pwede ka magrenta dyan. Alright, we have the basketball court kasi si Deca is concerned siya when it comes to physical fitness ng titira. So, may basketball court. We have the landscape gardens. Okay, ito, sa main entrance to makikita. So, ayan na yung tower. Yung isa sa building natin. Okay. We have the guardhouse, number 4 na pillar. The short homes is the safety and security. So, sa pinto pa lang or sa gate pa lang ng project or ng property, we are implementing the safety and security na. Okay? Na mga unit owners at mga nakatira po dyan. Okay? So, we have also, sorry. Ayan. So, we have the 24/7 security. Na mostly talagang ito is talagang kahit saan naman may CCTV cameras na for the security purposes. Okay? So, we have the shuttle service. Ito pong shuttle service natin. This one is parang privilege to ng mga good payer. Okay, yung mga hindi na-relate sa amortization nila or sa condoges nila, yung mga nagbabayad on time or ahead of time. So, ito pong shuttle na yan, I think meron silang 3 coupon. Okay, so ibibigay po yan dun sa mga good payer. So, kung si client ay good payer, definitely they can avail this one. Yung Tondo, okay, Tondo to Lotto na biyahe. So, this is point to point. Isahang, kumaga dalawang lang. Kung saan pipick upin and then isahan lang ang location ng babaan, which is dun sa site natin. Okay? So, ito, 6 ang first trip up to 7 p.m. ang last trip kapag Tondo or sa site natin papuntang Loton. And then, vice versa naman, first trip is 7 in the morning until 8. Okay? So, from Loton naman yun, papunta sa project natin. So, libreng sakay yan. Okay, so we have the property management office or simply the admin office. So basically, dyan po sila nagbaba ng association dues. Okay, kung may mga concern si unit owners for maintenance purposes, dyan po sila pupunta. So we have to familiarize din yung project. Bakit? Kasi pag nagtanong sa atin si kliyente, alam nila kung saan pupunta. Or alam natin kung paano natin sila i-instruct. Okay, so we have the Deca Mall. This is a 11,000 square meters, 2-story mall. Okay. Ang nag-handle po dito is the CSM Hypermarket. So, meron siyang clinic, meron siyang bangko na inside, alright? Meron tayong food court and shopping stores. So, kumbaga, hindi na sila lalayo. Nandiyan na eh. Nandiyan na yung possible na mga kailangan nila for basic necessities. Okay? And then, ayan. So, ito, differentiate natin ano yung difference ng rent-alone to rent-to-own. Okay? Basically, pag sinabing rent-alone, you are renting alone. Okay? Kahit na sabi nga, kahit na mangupahan ka ng 5 years, 10 years, o sabihin mo 15 years, kung tenant ka lang at nangungupahan ka, the property is not yours. Tama? So, ano yung advantage kapag nagre-rent-to-own ka? Actually, tayo, yung Deca, si Sure Homes, para tayong merong rent-to-own scheme eh. Kasi 'di ba yung down payment mo is babayaran mo ng 8 months. Okay? So ibig sabihin, nandun ka na, nakatira ka na, yung binabayaran mong down payment is parang yun na rin yung upa mo. Tama? So parang yun na yung bayad mo sa renta. Ang nakakatawa, ang project or yung property is napupunta sa'yo afterwards. Okay? Take note niyo po yan ha. So yan po yung difference ng rent-alone to rent-to-own. So, kung kaya mo naman magrenta, kaya mo naman kumuha ng sariling property, why you have to rent?
di kumuha ka na ng sarili mo. Diba? So, ito, what is the meaning of property appreciation? Ibig sabihin po nito, lahat talaga ng asset like lot, condo, okay, it appreciate its value. Ibig sabihin, tumataas po yung value niyan or tumataas yung presyo. Okay? Unlike pag halimbawa sasakyan, kapag ang sasakyan mo or kumuha ka ng bagong sasakyan, okay, kahit kakalabas mo pa lang yan sa kasa or 100 meters pa lang ang tinakbo niyan, it depreciates its value na. Ibig sabihin, liability niya. Okay? So ito, si real estate natin, si Deca Projects, as much as possible, if I'm not mistaken, nag-increase siya ng value every quarterly. Okay, so isipin niyo po kung quarterly tumataas yung value ng property na kukunin sa atin. But it will depend on the inflation rate. Okay, pero lahat yan pataas. Basta real estate ang investment or property mo, pataas po yan. Okay? Okay. Ayan. Meron daw 3 basic laws of money. Ibig sabihin nito, yung nakikita niyo pong parang equation, monthly amortization equals savings and investment. Paano nangyari yan? Okay? Ganito. Meron po kasi mga tao na, for example, nagre-renta talaga sila. Okay? Nagre-renta sila, tapos iisip nila na nagre-renta ako pero hindi naman sa akin napupunta. So, ang ginagawa po nila, kumukuha sila ng condo. Okay, right after kumuha sila ng condo, for example, na-approve na sila. Okay? Sila, which is actually malapit yung trabaho nila, kung saan sila before nag-uupa or nagbe-bed space, tinutuloy nila yun. Pero ang maganda, yung unit na kinuha nila, ginawa nilang paupahan. For example, dahil bed spacer sila, may 2 kwarto, 2 bedroom yung kinuha nila. Okay, so sa 2 kwarto na yun, bawat kwarto, meron sabihin mo may 2 double deck. Okay, so yung 2 double deck na yan is equivalent to 4 bed spacer. Okay, so magkano ba yung bed space ngayon? Sabihin mo ng 4,000. So kung 4,000 each at 4 yung nagbe-bed space sa'yo, okay, kung 4 yung nagbe-bed space sa'yo, 16, isang room. Diba? So, kung 16 ang isang room, 2 yung kwarto mo eh. 2 bedroom yung kinuha mo eh. So, definitely, 32,000. Diba? So, kung 32,000, magkano lang yung monthly amortization ng 2 bedroom? Nag-range ng 18 to 20,000. So, may income ka pa na 12,000. Tama? So, ibig sabihin, yung monthly amortization mo, okay, kinukuha mo yun dun sa binabayad sa yung upa. Which is actually, pwede siya maging savings mo kasi may trabaho ka or investment. So, nagiging passive income siya. Okay? So, yun po yung ibig sabihin. So, ito, Deca Home surely appreciates. Right? Ayan. So, why rent when you can own? As much as possible, we must try to give them idea, yung mga kliyente po natin. Excuse lang po for the meantime, makakat po siya because we have less than a minute. So, tatawag po ako ulit ha. Wait lang po.